Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga karibin natin. Breaking news, matindi to. BP Sara at Bato na corner si Danya. Yan mga kababayan, wasak ang script, napahiya ng sobra. Yan, ako po, yan po mga kababayan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video nito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sama ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako, ito may share lang po ako mga kababayan. Ito po. Si Speaker Martin Romualdez, no, ay tinanong about WPS. At ito po ang kanyang sagot mga kababayan. Bigyan po natin ng reaksyon. Ang mali ang stance ng administrasyon dahil lalo nating ginagalit ang China. Ano ang thoughts mo dun? Yung sa totoo lang po, mali ang China. Mali ang ginagawa ng China. Siguro, alam naman lahat yung arbitral ruling. Yeah. Yung buong mundo kasama natin. Eh di paano tayo makakamali dyan eh? At nag-oath ang ating presidente, di ba? Mapapabuli ba tayo? Ugali ba natin na mapapabuli ba tayo? Hindi dapat. At we have to tell China that tigilan na lang yung pagka-aggressive yung stance nila. Si President BBM, anong sinasabi? I am a friend to all and enemy to one. Hindi naman No, mapapawi ka na lang dito kay Speaker Martin, no? Enemy to all, friends to all, enemy to none. Talaga ba? Kayo. 'Di ba? Tapos sabi niya ayaw nating magpabuli, 'di ba? So anong gusto mo? Labanan. Wara. Pero tinanggalan niyo ng modernization, no? Fund, no? Yung modernization fund ng armed forces binawasan ninyo. So yan ba gusto niyo gusto niyo ng away pero parang papupuntahin niyo yung mga sundalo natin na walang dalang armas, di ba? Alam rin naman natin kung gaano kalakas ang China mga kababayan. So no doubt about that. No. So hindi personal na opinion mga kababayan. Hindi solusyon ang gera, no? Dito sa WPS. Kaso nga lang talaga, medyo yung puso ng administrasyon ngayon sa pakikipagkaibigan dito sa China. No? Di natin alam kung bakit, no? Medyo leaning talaga sila sa sa US ngayon. Dapat pantay-pantay lang po ang kanilang pagdala, pero ano sa palagay nyo? Maraming nagsasabi, no? Dahil po sa mga frozen account nila sa Amerika, kaya pabor na pabor sila dito sa mga puting ito. To make sure na makuha nila yung kanilang frozen account dyan, mga frozen goods. Ito, pakinggan pa natin si Romualdez mga kababayan. kalakaban niya yung China. Hindi naman nag-pivot yan sa US? US eh. Binalaan silang niya. Kasi yung dating administrasyon, yan ang pivot. Di ba? Sabi pa ng dating presidente, maging probinsya na lang tayo nung China. Happy na tayo lahat eh. Papayag ba tayo? Maging Chino lang tayo. Ha? Hindi naman siguro, di ba? So, yung ginawa ni PBBM, binalansin na lang niya. Di ba? Huwag naman dito tayo sa ano. Di ba? Nandito tayo. Di ba? Grabe po yung reaction ng ano. Ano ba pinagsasabi mo? Dito na lang tayo pero ay nako, hindi mo kasi makikita no yung mga sinasabi nila kakaiba po sa mga totoong nangyayari. Tulad dito mga kababayan, tulad po nitong ipapakita ko. Ito po. Tingnan niyo po si Speaker Martin Romualdez. Diyos ko po, anong klaseng ano ito? Anong klaseng we know, no? Sabi nga sa caption dito, sabi ng caption na,
Sabi po sa caption dito, hindi lahat ng nagmamano ay rumerespeto, no? Yung iba, manggagamit, no? Para sa akin, hindi lahat ng nagmamano, no, ay rumerespeto. Kung di yung iba, mga siraulo. Tulad nito, tingnan nyo ha. Ito pang isa, mga kabayan, no? Ito si Sandro Marcos ngayon, nagtitrending yan dahil sa sinasabi niya na yung pagtapon ng lolo niya, di ba? Ito pang isa, mga kabayan. Sino kaya itong matandang ito? Mas bata yung minanuhan. Diba? Etong mga taong ito, mga kabayan, nako, mga ano to, mga santo, no? Mga parang santo po ito kapag sila po ay may kailangan sa inyo, no? Pero pag natapos na kayong gamitin, no? Itatapon na kayo na parang basura. Tulad ng ginawa nila sa mga Duterte. So yan, mga kabayan, kitang-kita naman. So, ito ba ang gagawin nating presidente? Or ito ba ang gusto nating maging presidente sa 2028? Nako, Diyos ko po. Wag naman sana pahintulutan ng may kapal, mga kabayan, poong may kapal na ito ang maging presidente natin. Diba? Nakakilabot kung ito ang maging presidente. Anyway, mga kababayan, ano pong inyong reaction dyan? Ito, i-play na po natin ang video at bigyan natin ng reaction to. Percival, sino yun? Si Percival Sidania. Ito, pakinggan po natin at bigyan ng reaction to. Siguro sa gigil po ni Senator Bato, gusto niyang sapakin. Ito pong si Congressman Tabi, ano na nga ang pangalan nito? Percival. Serdanya. Si Congressman Tabi Serdanya. Gusto niyang sapakin para pumantay, no? Kasi po, hindi pa nakontento itong mga congressman, no? Sa pagpapa-impeach kay BP Sara, nang-aasar pa. Grabe. Ganyan na nga itsura mo, nang-aasar ka ba? Si Congressman Tabi talaga. Ito po si Congressman Tabi, sa mga hindi pa po nakakakilala, Tabi po yan kasi tabingi. Pag-uusapan po natin, fire na natin. Alam niyo naman po, ang ganda po ng aura ng ating Vice President kagapon, no? Nakumpara natin yung mga itsura ng mga nag-file ng complaint. Ang layo po, no? Ito po, dito po, masyado madaldal pala tong Tabi na to. No, hindi ko alam kung bakit siya nag-epal. Pareho sila ni Congresswoman. Mukhang bakla nga eh. Bayot, mga kababayan. Parlor. Franz Parlor. Napunan niyo ba? Yung makeup artist bagong recruit mula sa Parlor. Kung anong Parlor, bahala na kayo. Mas matindi pa to si Tabi. Talagang ibang klase. Ito po kasi yung pinahayag ni BP Sara. No? Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Okay. Ang dami pong sinabi ni Congressman Tabi Sendanya, no? Ito po, para po hindi maging obvious. Inano na po yan siya ng para hindi na po siya nakatabingi. Tayo na nag-adjust. Pakinggan po natin bago natin sagutin kung bakit nagalit si Senator Bato. Nagre-react po siya sa God Save the Philippines. Teka, baka maano tayo nito PTV4 naman pala. Dapat naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines, ilang beses na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi nga niya na-save ang mga mangisda sa West Philippine Sea. So, wala siya dapat magsabi at mag-invoke ng God Save the Philippines. Okay. Pinutol na natin, no? Doon lang po. Yung iba, yung sa DepEd, yung sa confidential fund, wag na natin talakayin yan kasi nireklamo nyo na nga no? Ang lakas daw ng loob ni BP Sara na magpahayag ng God Save the Philippines, hindi niya naman nailigtas yung mga magsasaka sa West Philippine Sea.
So yan mga kaubayan, sino po pa dapat ang magligtas, no? Sa mga magsaka or sinasabi mong sa West Philippine Sea. Di ba, Pangulo po ang dapat na mag-resolve ng issue natin sa West Philippine Sea? Bakit mo naman ibibigay ang responsibilidad na yan kay Vice President Sara Duterte? Tanga ka ba? Si Vice President ba ang Pangulo? No? Si Sara Duterte ba ang Pangulo ng bansa at siya ang sisisihin mo? Ha? Diyan sa West Philippine Sea? Diba? Parang hindi naman yata pwedeng pangunahan ng Vice Presidente ang presidente. Bakit hindi mo yan sabihin sa presidente nang mabigyan niya ng solusyon ang issue dyan sa West Philippine Sea? Diba? Mga kaubayan, nililito nyo lang ang sambayan ng Pilipino. Huwag nyo pong ilihis yung mga mandato, no? Ikaw, Sindanya, ang mandato sa iyo is to make, no, law. Kasi lawmaker kayo no? Gumawa kayo ng batas na pwedeng pakinabangan ng taong bayan na hindi naman maargabyado yung mga ordinaryong Pilipino, no? Ikaw, ano bang ginagawa mo? Diba? Oh. Kung makikita natin yun sa sa mga galawan ninyo. Well, anyway, mga karibin natin, ito pa lang si Danya ay kapartido po ito ni Senator Risa Hontiveros, kaya ganito rin ito no? Iisa po ang kanilang script, ha? Kahit nililis na kahit hindi patungo sa Duterte, papunta talaga doon yung nila Alam niyo mga kababayan, no? Sa administrasyong ito, kahit kahit iba po yung issue, pilit po nilang i-connect, no? I-connect nila sa mga Duterte. Napansin niyo ba? Kahit anong issue ang pumutok, lumabas sa ating society, no? Wala. Papunta talaga sa Duterte yung atake nila Lahat po sila. Maging anong kulay ng politika nila, political colors nila, papunta sa Duterte talaga yung point nila. Kahit malayo na, no? Kahit malayo na sa issue, bagsak Duterte pa rin. Grabe kayo Anong akala nyo sa mga Pilipino? Ganun naka-obob? Akala ko po tabingi lang yung itsura niya. Tabingi rin po pala pati utak Yun yung problema no. Vice President po si Sara Duterte, hindi po siya presidente ng Pilipinas, no? Baka nalilito. Kasi nga wala sa hulog Baka pati yung utak wala po sa hulog. Hindi raw niya po naligtas yung mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sobra namang pagkabilib mo kay VP Sara. Hindi po siya presidente ng Pilipinas. Pero kung Duterte po yung iniisip nyo, nung panahon po ni Pangulong Duterte, ayon na rin sa mga mangingisda ng West Philippine Sea, nung dumayo dyan yung mga mambabatas, ano po ang sinabi nila? Nung panahon ni Pinoy, hindi kami nakakapangisda. Nung panahon ni Duterte, nakapangisda kami. Ngayon, hinihigpitan na naman kami ng mga inchik. Ibig sabihin na ngayon, panahon na naman ni BBM. So, anong ibig sabihin yan, mga kabayan? It depends, no? Sa presidente. Kung ayaw ng China sa presidente, no? Hihigpitan nila. Makikipag-away sila dyan, no? Pero, kapag okay naman yung relasyon ng presidente ng Pilipinas at saka ng China, no? O bakit hindi ganun na lang ang gawin? No? Saan ba sa advantage para sa mga mangingisda? No? Hindi sila makapangisda? Diba? O mismong mga mangingisda po, mga kababayan, ang tumitistigo na mas okay, no, yung kalagayan nila sa panahon ni former President Duterte. Kaya hindi ko alam kung bakit niyo sinisisi. Okay nga sila nun Ngayon lang hindi sila naging okay, sisisi nyo pa. Grabe talaga yung ng mga na to. So Duterte po, sa panahon po ni Duterte, malayang nakapangisda muli yung mga nangingisda sa West Philippine Sea. Ano yung sinasabi mo, Tabi? Na hindi niya nailigtas sa mga mangingisda. Hindi po siya ang presidente ngayon. Pero nung presidente ng tatay niya,
talagang nakakapangisda. Ito pa sinabi niya. Gusto kong sabihin kay BP Sara, hindi ito sa pinanjowaan. Kasi sabi ni BP Sara, mas masakit pa. Mas masakit pa yung hiniwalayan ng boyfriend at girlfriend kaysa ma-impeach. Nasaktan si Tabi kasi siya yung isa sa mga nag-file ng complaint, di ba? Ito po ang sagot niya. Hindi ito sa pinanjowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Kaya sa buwisit ni Bato, ito po sinabi ni Bato. Yang mukha mo, sinapak ng di natin alam. Kaya ni Congressman Tabi Senday, hindi po siyang presidente ngayon. Pero nung presidente ng girlfriend, kaysa ma-impeach. Nasaktan si Tabi kasi siya yung isa sa mga nag-file ng complaint, di ba? Ito po ang sagot niya. Hindi ito sa pinanjowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Kaya sa buwisit ni Bato, ito po sinabi ni Bato. Yang mukha mo, sinapak ng di natin alam kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Loko-loko rin to si Senator Bato. Ilapit mo raw yung pagmumukha mo kay Bato, sapakin niya pa. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan kaya Senator Bato? Well anyway, sorry na po si Senator Bato sa kanyang sinabi. Nakita ko kanina, nabasa ko, sabi ni Senator Bato, nag-a-apologize po siya sa sinabi niya. Although, medyo may rin dapat lang, no? Dapat lang talaga sapakin ito sa kaliwa. Ay, saan ba? Sa kanan, kaliwa. Basta importante, mapantay na yan, no? Para hindi na po sila paghinalaan. Hindi na rin ito makatulog no? Nung hindi pa umuusad yung impeachment complaint patungong Senado, ito hindi ito makatulog, di ba? Umamin ito. Na hindi na tayo makatulog kasi hanggat hindi daw na impeach si Vice President sa wala. Nakafocus lang sila ngayon, hindi po para i-solve yung mga problema ng bansa natin. Problema ba ng bansa natin ng mga Duterte? Parang hindi naman, no? Ang problema ng bansa natin, napakarami, no? Napakarami po walang nasosolve yata. Patuloy lang na tumataas mga kababayan, no? Patuloy lang na tumataas ang inflation natin, no? At marami pang ibang problema na nararanasan, no? Maliban sa inflation, marami pa. Pero diyan talaga sa inflation nagsisimula ang lahat no? Parang domino effect na lang yung iba. Bukod sa corruption, di ba? Bukod sa corruption, inflation, no? Diyan nagsisimula. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito? Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na